Kabilang mga pagbaha sa Visayas at Mindanao, kabilang po sa Cagayan de Oro City kung saan pinalilikas na ang mga residente sa mahigit 10 barangay. Hanggang pagkagat ng dilim, may mga stranded pa rin sa isang universidad dahil sa bahang dulot ng masamang panahon. Hanggang pagkagat ng dilim, ganyan pa kalawak ang baha sa bahaging yan ng Cagayan de Oro City. Sa kuha ni Hughes Cooper Rob Gunayan sa harap ng University of Science and Technology of Southern Philippines, makikitang sinuuna ng marami ang abot bewang na baha. Ang iba na ipon na sa hagdan. Ganyan din ang nakuhanan sa litratong ito ng isang propesor. Sa isang gusaling araw doon, nasa 300 ang stranded. Humingi na ng saklolo ang mga estudyante at guro ng universidad para makauwi. May mga inabot na ng gutom. Wala na rin daw kuryente roon. Lubog din sa baha ang mga sasakyan. Sa Iligan City, ganito naman kalakas ang agos ng tubig sa Tubod Bridge ngayong gabi. Malapit na umapaw ang tubig sa ilog kaya naka-alerto na ang mga otoridad. Binahari ng Suare Highway ng lungsod, kaya may forced evacuation center na sa mga nakatira sa mababang lugar. Apektado rin ang masamang panahon ng Cebu. Sa Barangay Paknaan sa Mandaue City, kailangan pang humawak sa lubid ang mga residente para makatawid sa baha. Umapaw kasi ang Butuanon River at pumasok pa sa ilang bahay ang tubig. Binahari ng mga nakatira sa relocation site ng lungsod. Sa Barangay Pitos naman sa Cebu City, sinira ng umapaw na ilog ang mga bahay sa paligid nito. Naano din ang 6 na bahay sa Barangay Lagtan, Talisay City. Kwento na isang residente, itinali pa nila ang kanilang bahay sa isang puno pero di rin ito kinaya ang lumaragas ng tubig. Naperwisyo rin ng baha ang 3 sitio sa 3 pang barangay. Sa Dumaguete, Negros Oriental, mahigit 200 bahay ang pinasok ng baha dahil sa umapaw ng Banica River. Sa Bacolod City naman, hindi bababa sa 100 pasahero ang stranded sa Bredco Port dahil sa masamang panahon. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Tacloban City. Hindi tuloy madaanan ng mga sasakyan ang apektadong kalye.